You're watching Agribusiness, ang agri-show na siksik sa impormasyon at kaalaman para sa ating mga magsasaka at mga negosyanteng bumubuhay sa iba't ibang industriya ng Pilipinas. On today's episode, know the potentials and demand of the newly introduced dragon fruit in the Philippine market and learn how to start your own dragon fruit business from proper cultivation to packaging. All these from the pioneer in the dragon fruit business, si Lance Agri Farm of Indang, Cavite. Oranges, grapes, pears, and many other fruits are known to us Filipinos. Pero sa laki ng kalupaan, marami pang prutas ang maaari pa nating itanim. Isa na rito ang dragon fruit na maaari nating pagkakitaan. Dragon fruit is known in our neighboring countries. In the Philippines, this is a relatively new fruit that was introduced to the market. Mostly nagsimula ng Mexico at yung ibang lugar. Ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer din ng dragon fruit. Sila ay nasa 30,000 hektarya ng taniman at sila rin ang nangungunang exporter sa buong mundo. Ang dragon fruit ay ang tawagin nila is Queen of the Night, yung bulaklak niya. Ano? Yung prutas ay King of all fruits. Sa kasalukuyan ay napakaganda naman ang production nito. Kung tawagin nga ito ay exotic dahil hindi pangkaraniwang nakita ng ating mga kababayan. Eating dragon fruit has many health benefits for our nutrition. So ang dragon fruit kasi talagang napakaraming health benefit at nasa research naman yan. So napatunayan niya ng ating mga kumakain niya na napakaganda naging resulta sa kanilang katawan. Sabi nga nila, base doon sa ating mga na-research, ay mataas ito sa calcium, mataas din ito sa fiber, sa vitamin C, antioxidant siya, mapapababa niya ang ating cholesterol, at marami pang ibang benepisyo. Starting a dragon fruit farm needs only basic requirements. Ganun pa man, may kalakihan ng kapital na kailangan upang simulan ito bilang negosyo. So number one ay ang requirements diyan, yung lupa natin gagamitin, kinakailangan makita natin kung ano yung acidity o yung ganda ng lupang tataniman. Ngunit kahit malaki ang kapital, madali namang kumita agad dahil sa harvesting maaring mabawi ang mga ipinundar, matapos ang una hanggang ikalawang harvest. Unlike other fruits, ay ang advantage nito ay talagang siyang pinipitasan mo siya ng halos 5 hanggang 6 na buwan. Mag-i-start ka ng May, June, July, August, September, October. Umaabot pa kami ng November. Medyo 6 months itong titigil, hihinto para sa and then preparation na naman for another season. High maintenance man, lumalaki naman ang demand ng dragon fruit sa merkado. Napakalaki ng demand. Ang demand nito sa merkado, lalo na sa ngayon ay natuto na silang kumain ng dragon fruit. Ang customer namin ay halos dumidirekta na sa farm para makakuha laang at makabili ng produkto. Maliban sa growing demand, ginagamit din ang dragon fruit bilang source of raw material for different products like soap, vinegar, wine, and jam. So ang mga potential product na katulad ng ginagawa namin at sa ngayon, gumagawa kami ng wine. So wine, gumagawa rin kami ng jam, ng jelly at saka soap. So yung soap is nanggagaling siya doon sa stem, no? So yung stem ay may natural oil. At yun yung natural oil na yun ang ginagamit para mabuo ang sabon. Yung vinegar naman, once na hindi naging alak ito, ay yun naman ay magiging vinegar na. Malaking negosyo na sa ngayon ang si Lance Agri Farm.
For 15 years, si Lance Agri Farm has established itself as a successful and leading dragon fruit farm in the country. This is because of the hard work in maintaining the management in their farm. Maigi nilang tinututukan ang kanilang dragon fruit business. Ang nagiging successful sa pagtatanim nito ay kinakailangan yung magtatanim ay nakatutok o nakapokus. Sa pag-aalaga niyan, full-time tayo. Yung panahon natin, full-time tayo sa pagtatanim. High risk, high maintenance, high demand. Malaki ang potensyal sa pagpasok sa isang dragon fruit business sa pamamagitan ng pagbebenta nito. Sa pagtingin din sa iba pang opportunities gaya ng pagpoproseso nito bilang raw material ng ibang produkto, maaaring madagdagan pa ang kita nyo.